balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Anthony Joshua kalaban si Daniel Dubois, kung saan mga idol, sobrang ganda ang nangyari sa laban dahil back and forth po ang bugbugan na nangyari sa ring, lalo na sa round 5 mga idol. Una sinaktan ng gusto ni AJ si Dubois, kumain ito ng 3 solidong suntok na siya ang nagpaalog sa kanyang tuhod, pero naging careless dito si AJ mga idol, sumugod na mahina ang depensa, kaya kumain din ito ng malakas na kanan kay Dubois. Bagamat ang pinagkaiba lang dito mga idol, diretso tulog si Joshua sa ring, kaya panalo po si Daniel Dubois via knockout sa round 5 at nanatili po sa kanyang IBF World title sa heavyweight. Samantala sa naging bakbakan naman po kahapon mga idol ng batang prospect ni Bob Arum na si Alan Garcia kalaban ng Espanyol na si Ricardo Fernandez, kung saan mga idol ang inaasahan sana na pangdagdag lamang sa panalong record ni Garcia nauwi pa sa bangungot mga boss. Ginulat lang naman kasi mga idol ni Fernandez si Garcia sa isang Hail Mary na suntok sa round 5 sa kanilang bakbakan na tumama talaga ng solid sa mukha ni Alan Garcia. Diretso tulog talaga mga idol ang batang prospect sa canvas, maski ang coach nito na babae mga idol umiyak at napasigaw sa nangyari sa kanyang alaga. Hindi siya makapaniwala mga idol na ganun ang nangyari. Sa unang 4 na round kasi mga idol, pinaglaruan lamang at binugbog ni Garcia si Fernandez. Ito yung tinatawag na tunay na cherry picking gone wrong. Pinalaban lang talaga si Fernandez kay Garcia para matalo. Akala ng top rank hindi makakuha ng upset ang tubong Spain. Sa record kasi nito mga idol, meron itong 15 wins, 13 losses. At bakit natin masasabi na imposible talaga maka-upset si Fernandez? Dahil sa 15 panalo nito mga idol sa kanyang record, isang knockout lang talaga ang kanyang panalo sa bakbakan. Sa katunayan nito mga idol, halos bilang lamang ang suntok na tinapon ni Fernandez. Puro mahina pa. Nag-iisang suntok lamang na malakas ang pinakawalan nito mga idol sa round 5. Sumakto pa sa mukha ni Garcia. Kaya yun mga idol, nasira na ang magandang plano ng prospect na mapalaban sa isang world title fight. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos ka po mag-trending noong nakaraang taon lamang, ang Japanese monster Naoya Inoue na naging 4th division champion ito. Nandinurog nito si Stephen Fulton at Marlon Tapales sa bakbakan, kung saan marami ang may tiwala mga idol ng mga boxing fans, lalo na ang mga American boxing fans, na si Inoue na daw mga idol ang magbe-break sa record ng ating pambansang hamao Manny Pacquiao na 8th division world champion. Bagamat isang taon pa lang nakalipas mga idol, tila nawala na ng pag-asa ang mga fans kung kakayanin pa ba ni Inoue na lagpasan ng tinala ng Pinoy legend. Dahil 31 anyos na daw ito mga idol, 4 na division pa lang ang pinagharian ni Inoue. At isa pa daw dito mga idol, nakakaramdam na daw ng kaba ang Japanese monster sa pag-akyat ng division dahil gusto muna nito manatili sa 122 pounds. Kaya kalimutan na daw natin mga idol ang senaryo na kaya i-break ng Hapones ang 8th division champion ni Pacman. Well, hindi lang si Inoue ang dapat sabihan nito mga idol, lahat na siguro ng mga boxer, dahil para sa atin imposible talaga mapantayan ang pagiging 8th division champion ng ating fighting senator.